mga apo, gusto niyo bang makarinig ng isang kwento? Opo, Lolo. Alam niyo ba ang kwentong El Filibusterismo? Hindi po, Lolo. Ano po yun? Ang akdang ito ay sinulat ni Jose Rizal at si Basilio isa sa mga tauhan ito. Sino po si Basilio? Agad na tinungo ni Basilio ang bahay ng bagong alperes sapagkat narinig niya mula roon ang malungkot na pag-awit ng kanyang ina. Inutos ng babaeng nasa durungawawan sa bantay na paakyatin si Sisa. Na makita ni Sisa ang tanod, siya'y natakot at tumakbong papalayo. Si Basilio ay nakapasid sa kanyang ina at tumakbong nang paika-ika nang nawala sa kanyang paninang ina. Binato ng isang alinang babae si Basilio at tinamaan siya sa ulo. Ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo. Si Sisay pumasok sa pinto ng libingan ng matandang Kastila na nasa may punong balete. Pasuntok na binayon ni Basilio ang pinto at inumpog ang kanyang dugoang ulo. Ngunit wala ring nangyari. Natanaw niya ang isang sanga ng baleteng nakakapit sa isang puno. Inakyat ang puno at pagkatapos makapangyuyapit sa sangay nakarating sa balete. Nakita niyang tinukod ni Sisa pati ang ulo sa dahon ng pinto. Mabilis na nagpatihulog si Basilio at dala ng paghihinay nawalan ng malay. Pamulagat na minasdan ni Sisa ang muka at dugo ang noon ni Basilio. Nagliwanag ang kanyang isipan, nakilala niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito at pinaghahagan. At pagkatapos na makapagbitiw ng isang malakas na tili ay napaandusay sa tabi ng anak. Mabilis nang magbalik ang malay ni Basilio ay nakitang walang malay ang kanyang ina. Magiliw niyang tinawag ang ina at nang mapansing hindi na ito huminga o kumikilos ay kumuha siya ng tubig sa batis at winisikan niya ang muka. Si Sisay hindi man lang gumalaw. Nangambang idinikit ni Basilio ang kanyang tenga sa dibdib ni Sisa. Ngunit ang yayat at luoy na dibdib ay malamig na at ang puso ay hindi na tumitibok. Wala ni kaunti mang hininga siyang nadama. Niyakap niya ang malamig na bangkay at siya'y tumangis ng buong kapaitan. Nang itaas ng naginagpis na si Basilio ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang taong nagmamasid sa kanya. Nagpatuloy si Basilio sa lalaki na tulungan siyang ilibing ang ina. Ngunit may sinabi ang lalaki, "Hindi na ako magtatagal. Malubha ang aking sugat. 2 araw na akong di kumakain at natutulog. Makinig ka. Marahil hindi na ako maumagahin. Kunin mo ang maraming kahoy na nakabunton sa kabila ng batis at italaksan mo ito. Sindihan mo ang mga kahoy at hayaan mo kaming masunog hanggang sa maging abo. Kapag walang ibang taong dumating, umukay ka rito at makikita mo ang maraming salapi. Kunin mo at gamitin mo sa pag-aaral. Kunin mo ang mga panggatong. Hindi na kita matutulungan." Lumakad si Basilio. Ang mahiwagang tao ay tumanaw sa silangan at pabulong na nagwika, "Mamamatay ako, hindi man lamang namasdan ang maningning na bukang liwayway. Sa aking inang bayan, kayong makakita, pati ninyo siya at huwag kaliligtaan ang
nagmumuk sa dilim ng gabi. Ginising si Basilio ng repeke ng kampana para sa Misa de Gallo. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Nasa paanan nito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naaalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Nang mamatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pang-alipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may marakang sobresaliente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya ng pagka-bachelier at pinuri ng kanyang mga propesor. 2 buwan na lamang matatapos na niya ang medisina. Mapapakasalan niya na rin si Julie. Paalis na ng gubat si Basilio na makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paang papalapit. Natanaw niya ang isang anino ng lalaki sa kabilang bahagi ng balete. Kumuha ito ng asarol at nagsimulang maghukay. Kinabahan si Basilio. Sa malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio na ang lalaki ay si Simon. Pinanood niya ito habang naghuhukay. Hindi nagtagal, napagod si Simon at lumabas si Basilio sa pagkakakubli. Matutulungan ko ba kayo, Ginoo? 13 taon na po ngayon nang ating ilibing ang aking ina sa pokling ito at ikaliligaya ko kung ako'y makaganti naman sa inyo. Tinanong ni Simon si Basilio kung kilala siya nito. Isang taong napakadakila, isang taong ipinalalagay ng lahat liban sa akin na namatay na. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang buhay sa nagdaang 13 taon. Napagtuloy sa pag-uusap ang dalawa at kinumbinsi ni Simon na pumanig na sa kanya si Basilio. Hindi po, kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Ginoo, napakalaki kong karangalan ng mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gampanan ang inyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Hindi pumunta si Basilio sa teatro dahil pupunta siya sa San Diego para gamutin si Kapitan Tiago. Nagbili naman sina Simon at Padre Irene kay Basilio na pagalingin at pagtiisan ang may sakit. Pagkatapos ay dumating si Simon at muli silang nagkita ni Basilio. Kinamusta ni Simon ang kalagayan ni Kapitan Tiago at sinabi ni Basilio na malubha na ito dahil sa pagkalat ng lason sa katawan ng matanda. Muling hinimok ni Simon si Basilio na sumama sa himagsikan laban sa mga Kastila at sinabing ang mga hindi kakampi ay tutuling na kaaway na dapat patayin. Inutusan ni Simon si Basilio na tumulong sa pagtakas ni Maria Clara mula sa kumbento habang nagkakagulo ang lungsod. Ngunit sinabi ni Basilio na huli na ang lahat dahil nalaman niya na nagpakamatay si Maria Clara. Nang bumalik si Basilio, nakita niya ang liham na padala ni Padre Salvi kay Padre Irene na nagpabasa kay Kapitan Tiago. Nag-iiyak si Kapitan Tiago nang malaman ang pagkamatay ng kanyang anak. Ayaw pa rin maniwala ni Simon ang totoo na pinipilit pa niyang buhay si Maria Clara. Nang huminahon na, umalis siya sa silid at naririnig si Basilio ang mga sigaw ng hinagpis ni Simon habang paalis ito. Gusto niyo po bang ipagpatuloy ko ang nangyari kay Basilio, mga apo? Opo, Lolo. Opo, ipagpatuloy niyo po ang pagkukwento. Maagang gumising si Basilio para pasyalan sa paggamutan ang kanyang mga pasyente. Bukod dito ay mapupuntahan din niya ang kaibigang si Makaraig upang kunin ang hiniram na pera para makuha na niya ang kanyang grado. Habang patungo sa pamantasan, ang binata ay napansin niya ang grupo ng mga mag-aaral na pinapalabas sa loob ng paaralan. Maingay nilang pinag-uusapan ang mga mag-aaral na sangkot sa paglulunsad ng himagsikan.
Gumapang ang takot sa buong katawan ni Basilio dahil sa kanyang mga narinig. Kumalma lamang ang kanyang kalooban nang malamang walang kinalaman sina Simon at Kabesang Tales sa usapin ng himagsikan. Sa paghanap niya kay Makaraig ay nakasalubong niya ang mga gwardiya sibil. Pinigilan siya sa pagpasok at pinaghintay sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan. Paglipas ng ilang sandali ay lumapit ang kanyang kaibigan at kinamusta siya. At biglang may dumating na kabo at pati siya ay inimbestigahan. Laking gulat na lamang ni Basilio dahil pati siya ay sinakay sa karwahe at tinatid papunta sa tanggapan ng gobyerno sibil. Sinabi ng general na kailangan may maiwang isa sa mga bilanggo upang maligtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa pitan ay si Basilio at walang mag-aalala sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago ayon kay Padre Irene. Nasa harap ni General ang mataas na kawani. Alila at nag-aaral? Kung gayon, iyan ang matira. Palagay ko po'y ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti, sa ganya'y lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng ibang magiging kapurasahan. Madalas na kailangan pasakitan ang isa para sa kagalingan ng marami. Ngunit, hindi ba natatakot ang iyong pamahalan sa pananagutan? Pagalit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot at may karapatan siyang gumawa ng maibigan. Gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapulang ito. Sumagot ang mataas na kawani. Ang iyong kamahalan ay hindi nga hinalal ng bayan Pilipino kundi ng Espanya. At ito'y sapat na dahilan upang tingnan ng mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako ay mamamahala ng aninsunod sa katarungan at haharapin ang kabutihang. Pinangakuan ng mga unang hari ang mga pulong ito ng katarungan. At ngayon, pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag, ngunit binubulag natin, sapagkat natatakot tayo makita nilang ating kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay di mabuti, maghihimagsik sila balang araw. Ang katwiran ay papanig sa kanila at lilingapin sila ng mga taong may puri at ng lahat ng bayani sa daigdig. Mas nais ko pang ang mamatay ng dahil sa mga niyuyurakang karapatan ng mga naaapi kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangaring ikagagaling lamang ng isang bansa gaya ng Espanya. Pagkatapos magsalita ng mataas na kawani, nagwika ang general. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang Koryo? Ang mataas na kawani ay tumitig lamang sa general at tahimik na umalis. Natagpuan niya sa halamanan ang karwaheng naghihintay sa kanya. Nagwika siya sa anlilang Indio na nagbukas ng pinto ng sasakyan. Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, ay alalahanin ninyo sa Espanya ay mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nakipaglaban para sa inyong mga karapatan. Makaraan ng 2 oras, hiniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang koryong aalis. Dumating din ng araw na pinananabikan ng lahat. Ipinagbili ni Simon sa kanyang utusan na kung darating na ang nagngangalang Basilio ay patuloyin agad. At pagkasabi nito'y nagkulong na siya sa kanyang silid upang makapag-isip-isip ng mabuti. Nang dumating si Basilio, halos hindi na ito makilala ni Simon dahil sa laki ng pinagbago ng binata. 4 na buwan nang nakaraan mula nang ako'y humukininyaw sa iyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako. At marahil bilang kabayaran ay nabilanggo ako. At kaya lamang nakalaya ay dahil sa iyo. Kayo'y may katwiran, kaya ako'y naparito upang humingi ng sandata at pasiklabin na ang himagsikan. Si Basilio ay sinama ni Simon sa kanyang laboratorio
Dooy ipinamalas niya ang isang lamparang di karaniwan ang pagkakagawa. Ang katawan nito ay waring isang granada na kasinlaki ng ulo ng tao at ang balat ay gintong ng itim at kamukhang kamukha ng mga nakakakilabot na bungang kahoy. Inilabas ni Simon ang lampara at buong ingat na inalis ang bahagi may mitsa. Nalantad ang loob ng sisidlan, yari sa asero ang baon na may 2 sentimetro at maaaring maglaman ng higit sa 2 litro. Pagkatapos, maingat na inilabas ni Simon sa isang aparador ang isang prasko at ipinakita sa binata ang formulang nakasulat sa labas. Nitro, Griselina, Dinamita. Tama, ngunit ito'y higit pa roon. Ito'y may luhang nagtipon, mga puot na tinimpi, mga kasamaan at mga pang-aapi. Iyan ang huling sandata ng mahihina, lakas sa lakas, dahas laban sa dahas. Nag-aatubili ako kanina lamang, ngunit pinawi ng iyong pagdating ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan nito, ang mga maniniil na lalong mapanganib, ang mga mararahas, yahong mga ganid na nagtatago sa likod ng Diyos, at pamahalan ay madudurog lahat. Ngayon gabi, madudurog ang monumentong walang hugis at pinadali ko ang pagkabulok. Ngayong gabi, magkakaroon ng isang malaking piging at ang lamparang ito'y ilalagay sa gitna. Abot ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng dako, ngunit pagkaraan ng 20 minuto, lalamlam ang liwanag at kapag itinaas ang mitsa, ay puputok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang granada at kasabay nito ang pagsabog ng silid kainan, sapagkat ang bubong at ilalim ng sahig ay linagyan ko ng sakong-sakong pulbura upang walang makaligtas na sinuman. Kung gayoy, hindi na kailangan ng aking tulong. May iba kang gagampanan. Sa ganap na 9 ng gabi ay tiyak na puputok ang lampara at maririnig ito sa mga bayang kanugnog, sa mga bundok at yumid. Hindi matagumpay ang kalisan ng mga altilyerong inudyukan ko pagkarinig sa putok. Ang mahihirap, ang mga inapi at ang mga pinag-uusig ay magsasama-sama sa kinaroroonan ni Kabesang Talis sa Santa Mesa. At buhat do'y lulusubin nila ang lungsod. Magsisilabasan naman sa kanilang himpilan ang mga militar na pinagsabihan kong magpalabas ng isang huwad na himagsikan ang general upang huwag maalis sa tungkulin. Bawat ituro ko ay kanilang babarilin, samantala'y manlalaban ang mga taong bayan sa pag-aakalang sila'y papatayin. Sila'y walang sandata at pinuno, kaya't pangunahan mo sila sa tulong ng ilang kasama. Papuntahin ninyo sila sa bodega ni Krugora na pinagtaguan ko ng mga baril at pundo. Magtatago kami ni Kabesang Talis sa syudad at aming sasalakayin. Kayong nasa Arabal ay aagaw na sa mga tulay at hahandang sumaklolo sa amin. Papatayin natin ang lahat ng lalaking tatangging sumama at humawak ng baril. Ang lahat, maging sila'y Indio, Mestizo, Chino, Kastila, lahat ng walang lakas na loob at tapang. Ang lahing ito'y kailangan lipunin. Ang mga amang duwag ay manlalahi ng mga alipin. Ano po ang bibikain ng daigdig sa kakilabot na pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak at pupurihin ang malalakas, ang lalong marahas. Gawin mo malinis ang kabuktutan at pupurihin ka ng higit kaysa kabutihan ginagawa ng mapagkumbaba at kimi. Kumuha si Simon ng armas at inabot kay Basilio. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na 10 upang tumanggap ng aking huling tagubilin. Lumayo kayo pagsapit ng 9 sa malayo sa daan ng Anilugay.
natanaw ni Basilio si Juanito Pelaez sa piling ng isang babaeng nakadamit pangkasal. Paulita? Kaawa-awang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nasa gayong kalagayan si Basilio nang matamaan niyang lumabas si Simon sa bahay. Dala ang kahan ng lamparang maingat na nababalot. Lumulan sa isang sasakyan at sumunod sa hanay ng mga umabay sa bagong kasal. Kinilalang mabuti ni Basilio ang kotsero nito upang huwag siyang maligaw sa pagsunod. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukaan niya si Simon ang kotserong binugbog ng mga sibil at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa tiyan.